Alamin natin ang iba pang detalye ng balitang yan kasama si mobile journalist RR Tubise. RR, eto live na live at hindi AI. Ano? Hindi po AI po. Ikaw ba mismo sa trabaho mo bilang mobile journalist, gumagamit ka ng AI para sa iyo? Malaking tulong ba? Pops, actually sa totoo lang, bihira lang ako gumamit ng AI. Kung gagamit man ako ng AI sa mga English reports, kailangan ko lang i-check kung tama ba yung grammar ko or kung meron bang better way of writing it. Correct, So, minsan naman yung... Minsan peg, no? Titingin ka ng peg. Peg. Pero for ChatGPT naman, ang ginagamit ko lang siya for data analyzation and then kukuha ng hard-code facts. And then from there, dun ako magsusulat. And then, hindi ko inaasa yung lahat ng creative side ng trabaho ko. Ako gagawa nun. Pero yung puso, ako yun. And then, but again, yung hard-code facts galing sa AI. RR, sa iyong report, no, giniit mo na talagang mahalaga yung kahalagahan na maka-adapt dito sa AI, ano, sa mga teknolohiya, makabagong teknolohiya, no, hindi maging banta sa mga workers ang AI. So napaka-importanting may knowledge, Yes, no? yes, Pops. Meron kang knowledge nito kahit hindi yung fear of mapalitan ka, no? Yes, Pops. Bakit gano'n? Pops, I think sa tingin ko ang masasuggest ko talaga is kailangan mag-upskill yung mga manggagawang Pilipino. For example, sa ChatGPT, kailangan nila na magkaroon ng matuto kung paano yung paggamit ng proper prompts. For image generation, ganun din. Kailangan specific. And then over time, practice hanggang sa maging comfortable tayo. Ma-familiarize tayo and maging comfortable tayo with using this technology. Kasi yung iba, iffy pa with it. Pero over time, kapag na-feel natin na, it does make our lives better, matututunan natin na magtrabaho with it. And then malalaman nga natin, although yun nga, ang downside... Maging useful tool, no, sa ating maging useful ginagawa. tool siya and mapabilis yung trabaho natin and mas maging productive tayo. Okay, RR, dapat ba ang gobyerno mag-level up din, no, pagdating sa pagsuporta sa mga industriya na gumagamit o pwedeng makagamit ng AI? Pops, actually, yung magandang tanong yun, Pops, kasi yung maraming AI and tech experts ang nakikipag-collaborate sa mga mambabatas para gumawa ng mga batas na magsusuporta sa AI education and AI regulation. Kaya lang, ang nangyayari is maraming priorities yung mga mambabatas natin every year. So, Akala ko yung mga mambabatas ang may problema na ayaw ng AI. Hindi naman siguro sa ayaw nila ng AI, Pops, pero meron ang nakakalungkot is hindi nila... Technophobia, I think, is real. No? It's real, Pops, dahil marami tayong mambabatas na yun yung nakakalungkot kasi maraming mambabatas ang inuuna yung mga ibang batas na hindi naman talaga dapat pinaprioritize na. Sabi nga nung expert natin si Sir Dominic is marami tayong issues na national issues dito sa Pilipinas na masusolusyonan ng AI kung matagal na nating pinasa kung yung kaagapay natin yung teknolohiya yung na yan. automation. Kung matagal gaya ng ibang bansa, inaral na natin at kung paano natin siya mapapagana sa maraming sector at maraming issues na ating bansa kagaya na lang sa disaster preparedness and of course yung sa mga traffic. Correct. Oo. Paano mo hihikayatin ang mga kapatid natin na aralin ang AI? Kahit yung mga basic information about it. Pops, How do we communicate that message? I think para sa akin, Pops, yung para dun, siguro masasabi ko na lang para dun sa mga may time and extra time and extra money, maghanap siguro tayo ng new field of study and then eventually hanap ng trabaho na sustainable at na hindi vulnerable sa automation. Pero para naman doon sa mga walang choice, medyo gipit. Kailangan talaga, Pops, is talagang sumabay tayo. Aralin talaga natin at sagain natin dahil time and time again, na-prove naman natin na yung technology mag-evolve and yung mga Pinoy super techy. And yun naman ang positive side and lagi tayo nag-a-adapt. So, hindi someday mamamaster natin tong artificial intelligence and hindi siya threat sa atin. Alright. Maraming salamat, Mobile Journal RR Tubise.